Hi, Wow Life! Another video, another share guys, another POV. So ngayon, magbibigay tayo ng point of view sa isa sa mga nakakalungkot na nangyayari sa buhay ni Rachel ngayon. Yes guys, pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang, Ate Ina Vlogs, Kalinga Prab, Ruel Malalag, Rachel Morales Vlog. So ito na yan. Ito na nga guys. Nakakalungkot at mag-ingat kayo dyan sa kung sino ang ipa-follow nyo kasi nangyari na ang ayaw nating mangyari, pero this is it. Paano nga ba yan masusolusyonan ang ganyang problema? Ang legit account ni Rachel meron lamang 49k followers. Okay? At ang kanyang fake account meron na ngayong 53k followers. Oy! Diba? Imagine mo yung fake ka lang, tapos ikaw pa yung mas marami kaysa original. Yun na yun. Isa yan sa pupublimahin ni Rachel dahil hindi lang naman isa, dalawa, tatlo. Ang mga fake accounts niya, marami dyan na ginagamit talaga ng bonggang-bongga si Rachel. Buti kung ang nagsishare din sila, diba? Anyways, wala silang kahirap-hirap na paramihin ang mga followers nila kasi nga, lahat ng kung ano mang i-upload ni Rachel, kung ano mang mga simpleng update ni Rachel sa kanyang account, ay kinukuha at nire-re-upload nila. O, diba? Nakakalito na siguro, nakakalito na tuloy, lalo na sa mga newbie dyan na hindi masyadong nag-uusisa kung ano ang original at fake, diba? Follow lang kung follow. At yun na nga ang nangyari ngayon. Ang fake, meron ng 53k at ang original ay nasa 49k lamang. It's so unfair. Diba? So, paano nga ba yan masusolusyonan ni Rachel? Wala nang pag-asa. Wala na kasi si Mita, hindi siya makakasolve ng ganyang problema si Mita. Ewan ko ba? Kaya Facebook. Ang mga ibang account, mga ibang content creator nga namumblema nga kasi ultimong sila na yung original, sila pa yung sila pa yung na-punish o sila pa yung nabura ni Facebook. Sila pa mismo ang nabura. Dahil akala ni Mita, akala ni Facebook ay yung original na ang fake. Kasi sa dami-dami naman kasi, kaya nakakalito na rin. Eh wala ka naman kasing blue check, gawa ng hindi ko alam kung ilan ang followers na kailangan mong malikom dyan bago magkaroon ng blue check, diba? So, yun yung nangyayari ngayon. Actually nga, sila BMAX TV, sila, yun din ang problema nila, yung mga fake people. Hindi lang talaga sa basher mamumblema or sasakit ang ulo ni Rachel, pati na rin sa mga fake accounts. So, diba? Isa yan sa mga talagang disadvantage kapag kasikat ka dahil marami talagang gagawa ng fake accounts, hindi lang kay Rachel, pati kay Ruel of Malalag. Yung tipong hindi mo na mapapansin kung sino ang fake at sino ang original dahil kopyang-kopya lahat, diba? Kahit napakasimpleng detalye ng account ay kinopya na. So kumikita sila ng walang kahirap-hirap. Si Rachel nagpapagod, ng pupuyat, pumupunta sa ganito, sa ganyan, doon, para, diba, para mag-video, para may pakita or may upload. Tapos, ang mga fake, accounts ay walang kahirap-hirap. Wala pa nga ang respeto. Dahil, ura mismo kinukuha agad-agad ang video at ina-upload sa kanilang account. O, diba, walang hiya. Kaya, guys, mag-ingat kayo sa kung sino yung pina-follow nyo at kung isa kayo sa mga naka-follow sa fake na yan ay i-unfollow nyo na yan dahil hindi worth it yung efforts na pag-subscribe or pagpa-follow nyo dyan dahil hindi naman yan si Rachel na tunay. Nagpapanggap lang yan. Ay nako, paano ba yan susolusyonan ng ganyang problema? Hindi ko rin alam. Dahil pati nga yung mga malalaking content creators sa Facebook walang nagawa. 'Di ba? Si Sir Given nga kung kilala niyo yan, isa yun sa mga sikat talaga sa Facebook. Nawala or nabura nga actually yung original account niya, gawa ng marami kasing mga gumagaya, mga fake. Ayun, si Mita.
Ang original na tuloy ang na-delete. Yun ang nangyayari. So, ako guys, mag-ingat kayo sa kung sino, sa mga hindi pa naka-follow kay Rachel sa Facebook guys. Itong 49k followers at yun ang legit ni Rachel, di ba? At ang 53k, kung sino man naka-follow dyan, i-unfollow nyo na yan dahil hindi yan si Rachel. Oo, nagpapanggap lang yan ni Rachel. Actually, marami pa yung mga fake accounts na yan eh, di ba? Ay naku, nakakalungkot, pero hindi ko rin alam kung paano susolusyonan yan. Ang primary ano talaga yan, yung mga supporter ni Rachel ay maging vigilant na i-follow yung totoong account kaysa fake. Pero naman kasi, ang hirap din kasi sa mga, lalo na sa mga newbie dyan, mahirap kasing i-detect kung sino ang original, kung sino yung fake dahil pare-parehas. Kung mag-update si Rachel ng profile picture, agad-agad i-update din ni fake ang kanyang profile picture at same na same mo, di ba? Kuhang-kuha, kopyang-kopya, nakakainis, ang sakit sa ulo, masakit sa bangs, di ba? Ay nako, ang daming problema ni Rachel, nako guys. I can't imagine na talaga namang hindi mo masisisi kung sasakit yung ulo niya dahil hindi lang siya mamumblema sa mga walang hiyang bashers, pati na rin sa mga walang hiyang fake accounts niya na gumagamit at ginagamit, patuloy na ginagamit, at ang nangyari na ang fake ay mas marami pa kaysa original. O diba, papayag ba kayo dyang mga legit or mga solid fans ni Rachel? Diba, syempre, nakakainis, diba? Nakakabuisit, diba? So, maraming salamat, lalong-lalo na sa mga active, solid supporter ni Rachel, mapa Facebook man, mapa TikTok man, na talagang they are, concerned enough para kay Rachel, para, yun, magkaroon sila ng ganyan. Ito yung legit, ito yung fake account. Ay, nako, nakakasakit ng bangs. Sumasakit na yung ulo ko, kakaisip kung, actually nga, kung, minsan, pagkukumpara mo, hindi mo malalaman kung sino yung original, kung sino yung fake eh. Ang malala pa, itong fake, mas advanced pa yan mag-update, mas like, for example, mag-upload si Rachel sa YouTube, o, diba? So, hindi naman masyadong nag-upload din si Rachel sa sa official FB niya. Ito naman official to account, 'di ba? And yung Facebook page niya, hindi naman siya pare-parehas ng upload, 'di ba? Pero iba tong mga fake accounts kasi kung anong upload ni Rachel sa YouTube, ina-upload nila agad. Kaya advantage nila eh. Oh, 'di ba? Mas mataas yung sa fake kasi kinukuha nila agad-agad. Ura mismo, hindi mo lang maghintay ng 24 oras, guys. Wala man lang, paramihan na muna natin yung original. Diba? Wala silang kakonsensya na kung paano pinagpagura ng mga original na content creator ang isang content, tapos kukuhanin lang nila agad-agad ng ganon na lang na walang kahirap-hirap. And syempre sa mga newbie dyan, sa mga hindi masyadong mitikuloso pagdating sa kung anong original at anong fake, talagang manonood lang din sila, di ba? Walang problema. As long as it's all about Rachel, mukha ni Rachel, walang problema. Ay nako, mahirap talagang solusyonan kapag marami ka ng fake accounts. Kaya guys, tulungan nyo kaming mga reactors na maging vigilant, at saka i-unfollow nyo na tong fake kasi for sure isa kayo sa mga naka-follow dyan and hindi nyo alam kung anong fake at anong original. Malalaman nyo na ngayon kasi meron ng dyan yung label legit or fake account, diba? Kung isa ka sa mga naka-follow dyan, i-unfollow mo na dahil hindi yan si Rachel. Si Rachel ay 49 lamang at si fake ay 43k na. Ay, bongga. So, wala ding magagawa si Rachel dyan. Tayo lang ang mga naka-follow dyan ang may magagawa. I-unfollow mo. Ganon. I-report niyo, ganon. Kung si Rindon nga ay bura sa Facebook, yung fake pa kaya, lalo na pag magtulungan tayo. So, sige.
mas report nyo na yan guys. Thank you.